journalists ngayon, mga kaibigan, meron silang freedom of expressions, at pati yung mga tao ngayon may freedom para mag-rally. Hindi katulad ng panahon ni Duterte na walang freedom dahil kinukulong, tinutumba, pinapatahimik. Diba? So mga kaibigan, meron kaming kasama na vlogger, no? May kasama kaming vlogger, mga kaibigan, si RJ Angeles, no? So, itong si RJ Angeles, mga kaibigan, ito, yan ako lang yung case na ito, mga kaibigan. Itong si RJ Angeles, alam niyo ba ang nangyari? Merong mga tao, no? May mga tao na pumunta sa bahay niya at kumakatok ng katok sa bahay niya, mga kaibigan, no? At itong mga taong itong, mga kaibigan, ay hindi nila kilala. Ang kagandahan lang nito, mga kaibigan, kasi nung kumakatok itong mga taong to sa bahay nila, wala talaga sila doon. Kasi nga, guys, nandun sila sa kanyang biyanan, no? Dahil parang may namatay yata, no? Na kapamilya. So, nandun sila pumunta sa kanilang biyanan. So, eto, mga kaibigan, yan, yung kasama namin si RJ Angeles RN. Siya isang registered nurse, no? So, dito po, mga kaibigan, sa post po na ito ni RJ Angeles, actually, guys, madami siyang views dito no? Talagang viral itong video viral itong video na to, no? So, eto, mga kaibigan, sa post ni RJ, sabi niya, Office of the Vice President gumagamit ng ibang fake accounts. Booking, araw-araw umaatake sa PBBM administration. Tapos, hashtag Queen of Fake Accounts. Hashtag Tio Moreno, DDS Troll. So, marami siyang hinashtag dito, mga Tio Moreno. Tapos, mga kaibigan, eto na, si Tio Moreno. Shinare niya, tapos ang sabi niya, kung sino mang makapagbibigay ng complete address ng taong ito, please let me know. This time, I will not let anyone ruin my reputation again. Yung feeling nagtatatalak about fake news, pero siya pala yung fake news peddler. No? So yan po, mga kaibigan, no? Ang sabi dito ni Tio Moreno, sino daw ba yung makakapagbigay ng complete address ng taong ito, no? Ni RJ, no? So mga kaibigan, December daw ito nangyari na merong mga tao na balik ng balik sa bahay nila at katok ng katok at hindi nila kilala. Yan nga, no? So, maging kapitbahay nila, talagang nagtataka na at kinakabahan na sa mga taong ito, mga kaibigan. So, syempre, merong nagtitimbre, no? May nagtitimbre sa kanya na ganyan nga yung nangyari, ganyan yung ginagawa. So, nanghingi na rin siya ng mga legal counsel, mga kaibigan, no? Nag-ask na rin siya sa ibang mga vloggers, nagpa-blatter na rin, pati kay General Torre. Kinausap na rin si General Torre, no? So, in short, mga kaibigan, nakakatanggap po ito ngayon si RJ Angeles ng threat. Galing po, no, doon sa tao na mga nasagasaan ng kanyang pagbablog, no? Na katotohanan lang naman ang sinasabi niya sa kanyang vlog. Hindi naman siya nag-fake news dahil meron naman siyang pinapakitang mga resibo. At kilala ko po to si RJ, no? Mga kaibigan, itong si RJ, kapag yan po ay nagbabalita or nagvo-vlog, lalong-lalo na sa TikTok, no? Sa YouTube, palagi pong may resibo yan. Pero talagang, kung titingnan natin, parang na-touch yung ego, natamaan yung ego ng mga tao na kanyang binabanatan sa kanyang vlog. Kaya, eto guys, nagpa-blatter siya. At isa sa kanyang pinaghihinalaan, eto nga, si Tio Moreno. Kasi si Tio Moreno lang naman ang, nagsabi dito, kung sino mang makapagbibigay ng complete address ng taong ito, please let me know. Diba? So, sa ngayon, mga kaibigan,
Kasi maraming ano kay RJ, maraming nagsasabi sa kanya na kumbaga nag-a-advise. Mas maganda na rin yung mag-ingat kasi hindi natin alam yung tumatakbo sa isip ng mga yan, no? Hindi natin alam kung ano yung mga tumatakbo sa isip nila, kung magpapatsugi sila o whatsoever, no? So, ayan mga kaibigan, nagpunta na yan, no? Nagpa-blatter na yan at sabi nga, sinamahan siya ng isang kasamahan namin. Pumunta na yan kay General Torre at nagpa-blatter na yan. So sabi ko sa kanya, maganda nga yun kasi pag may nangyari sa'yo, yung mga yan, sila ang talagang iimbestigahan. Kasi sila naman ang gustong kumuha ng complete address mo eh. Sabi ko, ano bang dahilan? Bakit kailangan nila ang complete address mo? Tapos, biglang merong kumakatok-katok, naninigtik sa bahay nila. Mabuti na lang wala sila talaga sa bahay nila. Di ba? So, tinanong ko siya, no? Tanong ako sa kanya, paano kayo nakuha yung address mo? Naikwento niya mga kaibigan, na nung mga panahon na sa Uniteam, nagbablog pa, yung panahon ng kampanyahan sa Uniteam, di ba? Vlogger na rin yan eh. So, kinuha pala, mga kaibigan, ang kanilang mga complete address, yung kanilang mga credentials, kinuha pala ng kampo ni Lukring. So, itong mga kasamahan ko, mga kaibigan, meron silang mga address, no? Doon sa kampo ni Lukring. So, itong kampo ni Lukring, mga kaibigan, alam yung kanilang mga address. Sabi ko nga sa kanya, mabuti na lang. At during that time, hindi pa ako nakakasama sa mga vloggers. Kasi nag-umpisa lang ako na makasama sa mga vloggers 2023. 2023 lang ako sumama sa mga vloggers. 2023 lang nila ako na-discovery na para maisama ako sa mga vloggers. Kasi nag-start lang naman ako mag-vlog 2021, nung si PBBM ay tumakbo sa eleksyon, October yan, 2021. Tapos, itong YouTube ko, although may YouTube na akong 2021, hindi ko pa talaga siya masyadong inaasikaso. So, lately lang talaga ako nagla-live. So, in short, mga kaibigan, sabi ko, mabuti na lang, hindi ako napasama sa inyo. Kasi kung napasama ako sa kanila, tapos meron akong address na hawak ng kampo na yan, ng mga crocodile, ng mga buhaya, no? Ng Davao. Baka alam na rin nila kung nasaan ako ngayon. At baka mamaya, tinitiktikan na rin ako. No? So sabi ko sa kanya, extra ingat ka kasi alam naman natin kung ano ang kanilang kakayanan. Extra ingat ka lang kasi kita niyo naman, di ba? Nalagasan tayo ng isang sumusuporta kay PBBM, si Amigo ng Bayan. Kaya mga kaibigan, kapag kami ay pumupunta sa isang lugar, hindi na kami nagsasabi kung saan yung location namin. Kasi mahirap na, di ba? Mahirap na kasi yung mga katunggali namin ay iba ang utak. Merong mga criminal mind. Di ba? At saka merong kakayahan mag-hire ng assassin. May kakayanan. Walang mga konsensya. Marunong nag-hire ng assassin. Walang konsensya. Kahit na magpategi ng tao. 'Di ba? So mga kaibigan, bago tayo nag-proceed, no? Magtuloy-tuloy sa ating live, paki-double click nga ang video natin para ma-like po ninyo, no? Paki-double click para ma-like ninyo ang ating video. At kung po pwede po, kung hindi kalabisan sa inyo, paki-share na rin. Pero kung ayaw niyo share, paki-double click na lang para ma-like ninyo, no? So sabi naman ni Julius Mongote, naniwala ka naman sa chismis. Jasmine Iris, Ma'am Admin Rich. Hello din po, Jasmine Iris. Actually po, hindi chismis ito. No? Kasi ito po ay totoong nangyari sa aming kasamahan kay RJ Angeles. No? So hanggang ngayon po, nag-ask siya sa akin ng advice kung pwede na ba daw silang kung anong pwedeng gawin. Sabi ko sa kanya, huwag muna kayong umuwi ng bahay. Kasi nga mga kaibigan, hindi natin alam, baka bumalik pa yan or whatsoever, no? So sabi ko sa kanya, huwag muna kayo umuwi ng bahay. Buti na lang guys,
nung December, nung pumunta yung mga tao na yan sa bahay nila, buti na lang talaga wala sila dun. At hindi talaga sila umuwi kasi nga may nangyari doon sa side ng asawa niya na merong namatay. So talagang hindi sila umuwi kasi yun nga, naglalamay, etc. etc. So sabi ko, huwag muna kayong umuwi. Palipas muna kayo. Tapos ang maganda nito kasi nakapagpa-blatter na rin siya. At nakapag-report na rin kay General Torre. No? So sabi ko, just in case na may mangyari sa'yo o sa pamilya mo, may suspect na. No? May suspect ka na. Kasi ayan, no? Di ba? O, Tio Moreno, kung sino mang makapagbigay ng complete address ng taong ito, please let me know this time. I will not let anyone ruin my reputation again. Yan. So, bakit mo kailangang, si Tio Moreno, bakit mo kailangang kunin ang complete address ni RJ? Diba? Ano mga kaibigan eh? Kung wala kang binabalak na hindi maganda, bakit mo kailangan kunin ang kanyang complete address? Pabuti sana kung sinabi mong, kung sino mang nakakaalam ng complete address niya, pwede bang sabihin nyo sa akin, i-PM nyo kasi gusto ko itong kasuhan, gusto ko itong mapadalhan ng sumun. Okay pa yun. Pero kung hihingi ka ng complete address, hindi mo naman sinasabi kung bakit. So anong iisipin ng tao? Tapos may nangyari pa. Sa bahay nila may mga taong pabalik-balik, kumakatok. Hindi naman nila kilala, kinakabahan na pati kapitbahay nila. 'Di ba? So kahit sino talaga maghihinala. Anong purpose ng mga tao na yun na hindi naman nila kilala at mga tao na kahina-hinala ang mga kilos na naniniktik sa bahay nila. 'Di ba? Sabi ko nga guys, dito sa amin, dito sa lugar namin, mahihirapan sila dito. Mahihirapan sila dito sa lugar namin. Kung yung mga nagbabanta sa akin, mahihirapan sila dito guys. Baka mata lang nila ang walang latay. Kasi iba tong lugar namin. Yun ang totoo. Kaya mahihirapan sila kung pupuntahan nila ako dito sa bahay namin. Mahihirapan sila. Nandun pa lang sila sa pinaka-gate. Kasi ano to yung location namin, yung loob ng bahay namin, compound ito. Napakalaking compound, mga kaibigan. At ang bahay namin dito, mga kaibigan, syempre may mga kapitbahay kami, tapos may mga iba-ibang mga hindi ko na sasabihin mga so, basta malaking compound to. At dito sa bahay namin, ang address dito sa loob ng compound namin, iisa ang address dito. Wala kami ditong mga house number. At dito, guys, hindi ka basta-basta makakapasok. Kung papasok ka sa gate namin, yan, ang bukas kasi ng gate namin, alas 5 ng madaling araw, bukas na yan. Tapos magsasara yan, alas 10 ng gabi, magsasara yan. Wala nang makakapasok. So kapag nag-open yan alas 5, pag pumasok ka sa gate namin, hindi ka kilala. Tatanungin ka, sinong pupuntahan mo dito? May guard kami. Sinong pupuntahan mo? Papakita ka ng ID mo. Maglalabas ka ng ID mo. Yan. So, hindi ka papapasukin dito. Kapag kahinahinala ka, at saka kapag hindi ka naman kilala, hindi ka makakapasok sa compound namin. Tapos, kung sakali man na makapasok ka sa compound namin, hindi mo naman alam kung saan ako ilolocate. Dahil unang-una sa lahat, yung bahay namin, mga kaibigan, ay hindi mo madaling makikita sa compound namin. Mahirap talaga, guys, no? Nagbabala ka pa lang na may gawing masama. Aba, mata mo lang ang walang latay. Pag pumasok ka sa compound namin at may balak kang masama, baka hindi ka na makalabas ng buhay. Yun ang katotohanan, guys. Kaya sabi ko nga sa kasama ko, mabuti pa sa amin, safe kami. Safe kami dito. Kung may maghahanap sa akin, safe ako dito. Diba?
Kaya, buti na lang din at wala si na RJ nung panahon, mga kaibigan, nung December, no, na talagang pabalik-balik daw yung mga tao na yan. Kahina-hina lang tao na naniniktik sa kanilang bahay at katok daw ng katok. No? Hindi naman nila kilala. Yan. So, ang tanong ko lang sa mga DD sheets na to, bakit kailangan yung tumugi ng tao? Bakit kailangan, kita yung Tio Moreno, galit na galit siya kay RJ. Kasi daw ganito, ganyan. Hello, tignan niyo nga yung mga pinapakalat, yung fake news sa Pangulo. I-recall niyo nga kung ano mga pinapakalat yung fake news sa Pangulo. Grabe, below the belt. At saka mga chismis talaga, ha. Pero hanggang ngayon, namamayan, pag kayo buhay na buhay kayo, wala sa inyong tumutsugi. Pagkatapos ito, yung kasamahan namin, nag-vlog lang siya at natamaan ka. Tapos, papahanap mong address. Anong purpose mo? Bakit mo papahanap address niya? Diba? At itong mga DD sheets na to. Diba? Ray Rias. Kawawa ka naman. Kawawa ka, madam. Istoryang walang laman. Talaga? Istoryang walang laman. Kaya pala nandito ka. So, ibig sabihin, bugok ka. Bugok, tanga. Diba? Isa kang tanga, isa kang bubuk. Kasi sabi mo, ang istorya ko walang laman, pero nagtsatsaga kang makinig at manood. Yung istorya ko daw walang laman, pero nagtsatsaga siya sa akin na manood. Anong tawag sa'yo? Bugok. Tanga. Diba? Kasi iniisip mo, sinasabi mo, istorya ko walang laman. Pero ito ka, nagtsatsaga na manood at makinig sa akin. Oh. Hindi, bugok ka. Bugok, tanga. Jasmine Iris, Mama Admin Rich. Yan. Sabi naman ni Starry, si Las Cañas ang business nyo, wala namang kredibilidad, nagmukha na kayong syunga, madam. Oh, really? Walang credibility? Hindi mo ba alam, si Las Cañas ay isang loyal na death squad ni Duterte. Si Las Cañas, loyal kay Duterte. Ano sabi ni Las Cañas? Napakahabang panahon siya ay sumusunod ng walang tanong, sumusunod sa lahat ng mga sinasabi ni Duterte. Pag may sinabi daw si Duterte na ipapatsugi, sunod lang daw siya ng sunod. Tapos sasabihin mo, walang credibility. Diba? Ang sabihin mo, tanga ka lang, tanga, bugok. Kasi, hindi ka naniniwala kahit na totoo naman ang sinasabi at makatotohanan naman dahil ayon sa datos, napakarami talagang namatay sa Davao, EJK. Napakaraming EJK sa Davao at wala man lang ni isang pulis ang nakulong. Wala man lang talagang investigasyon. Kasi nga, may basbas ng kanilang mayor, si Duterte. Tapos ikaw hindi ka naniniwala. Kasi nga, tanga ka, tsaka bobo. Bulag ka sa katotohanan. Dahil sa iyong pagiging panatiko sa mga Duterte. Bulag ka. Ba? Dali, kumati ang lalamunan ko. Baka dahil sa ice cream. Gumawa kasi ako guys ng ice cream. Sariling gawa. Naubos ko na yung ice cream. Sariling gawa ko. So, pagkaubos ko, parang nakakaramdam na ako ng pagkati ng lalamunan, no? Saka sobrang dito guys, sobrang napaka malamig, sobrang lamig kahit na tanghali. Sino pa ba?
Mark Lopez. Sino ba itong Mark Lopez? Believe kayo sa presidente nyo na wala pang nagagawa hanggang ngayon. Puro pondo, walang nangyaring. Tanda mo na bilang na araw mo sa mundo. Sana magising ka sa anomalya ng Administrasyong Marcos. Yun nga eh. Panay kayo sabi, anomalya, pero wala naman kayong ebidensya. Diba? Kasi kita nyo ang daming investors ngayon sa panahon ni PBBM. Ang daming mga investments ngayon. Ngayon lang nangyari sa panahon ni PBBM. Tapos, ngayon lang din nangyari na napakalaki ng taxes na nakolekta ng BIR. Tingnan nyo isa sa most corrupt na agency nag-perform sa panahon ni PBBM. Mga ahensya na mga most corrupt sa panahon ni PBBM